Sara Duterte remains to be the single strongest political figure in the country today, particularly outside Luzon. No? Kaya nga sinasabi ko kanina, no, dito lamang talaga sa Luzon merong masasabi nating political sway itong Marcoses because of course nandiyan syempre ang Ilocos, pero outside of it, no, which constitutes majority, no, and the majority represents the taong bayan, ano, and I think it's very clear that the taong bayan is not siding with Malacanang anymore. It's not siding with the leftist Makabayan bloc anymore. It's not siding with the detractors of the vice president, but rather it's siding with the truth, and it's siding with the vice president at this moment. Yun na nga, no, mga kabayan, nagsalita na po ang mga political analyst patungkol nga po sa kung sino yung pwedeng ipantapat kay BP Inday Sara. Pero di na bagay, wala talaga po makita itong gobyerno na maitatapat kay BP Inday Sara sa 2028. Panoorin nga po natin to, mga kabayan. Ito pong resulta, kasi kung susumahin ang performance and trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos ay nananatili pa rin nasa negative, no? Last year, March pa rin, negative 28 at negative 29 yung performance at trust rating ng Pangulo. Ngayon, nasa negative 9, negative 9 din ang dalawa. Bagamat kumbaga nakakakuha siya lalo na dito sa part ng Luzon, pero still negative pa rin yung kanyang net performance or approval and trust rating. Ito po ba'y magiging patunay na hindi pwedeng gamitin na lalo na sa mga kritiko ng pangalawang Pangulo na kanilang vino-voice out ay ang taong bayan? Yeah, definitely, no. Hindi ko nga alam kung bakit paulit-ulit nilang ginagamit yung term na taong bayan. Actually, hindi lang naman yung Malacanang mahilig gumamit ito, no. Parati lang natin to naririnig sa mga Makabayan bloc, no. As if they are really the voice of the people. Hindi ko nga alam kung ano bang perception nila ng taong bayan. Kasi para sa akin, when you say taong bayan, clearly it reflects the general will and the majority of the public, no. Pero siguro para sa sila, taong bayan lang yung mga hanay nila, yung mga supporters nila, yung mga naniniwala sa kanila, no, para sa kanila yun ang messaging na binibigyan ng termino na taong bayan. So I really think that they should refrain from using taong bayan when in fact the surveys and the numbers do not clearly show or demonstrates otherwise, that the public is not really siding with them, no. Very very clear naman ang sinasabi sa atin ng mga numero, no. So Sara Duterte remains to be the single strongest political figure in the country today, particularly outside Luzon. No? Kaya nga sinasabi ko kanina, no, dito lamang talaga sa Luzon merong masasabi nating political sway itong Marcoses because of course nandiyan syempre ang Ilocos, pero outside of it, no, which constitutes majority, no, and the majority represents the taong bayan, ano, and I think it's very clear that the taong bayan is not siding with Malacanang anymore. It's not siding with the leftist Makabayan bloc anymore. It's not siding with the detractors of the vice president, but rather it's siding with the truth, and it's siding with the vice president at this moment. Prof, pero ito yung realidad, no? Kung pagbabasehan po, halos walang pagbabago last year at ngayong taon na ito sa kanila pong survey, at nabanggit mo na rin ito kanina, pero kung gusto kong bigyan ng diin, ang nananatili pa rin top concern ng ating mga kababayan, nangunguna pa rin dyan yung inflation. Walang pagkakaiba. Right. Same pa rin po yung pananaw, nasa 59% ang nagsasabi na ito yung priority. Gusto nilang bigyan ng tugon ang gobyerno. Same pa rin. And pumapangalawa dito yung paglaban sa graft and corruption. So ibig sabihin ba nito, lumalabas parang hindi sila kontento dito sa ginawa ng gobyerno natin? Unang-una dito sa paglaban sa graft and corruption ay pinagmamalaki ng administrasyon na ngayon nag-umpisa raw sa kasalukuyang administrasyon yung paglaban sa katiwalian, Prof?
Kasi continue po natin, yes, controlling inflation remains to be a very, very important priority ng ating mga kababayan. Pero you have to take a look also, dito sa survey na to ng Pulse Asia. Lumalabas kasi na yung government is also facing overwhelming disapproval in curtailing or controlling inflation. This is at 73%. Diba? Ibig sabihin, top concern ng mga Pilipino yung controlling inflation. Pero the way the government is managing the inflation and the crisis, it remains to be seen. Kaya nga mataas yung level of distrust and dissatisfaction at 73%. Ibig sabihin, hindi natin nararamdaman, wala tayong nakikita masyado na ginagawa ng ating gobyerno para talaga pababain itong ating nararamdaman na inflation. Secondly, corruption, 'di ba? Corruption is at 47% ng nandoon sa mga tinatawag nating key level issues or urgent issues na gusto ng ating mga kababayan na resolbahin. Pero ano ang lumalabas sa numero? Ang corruption is at 67% right now. Ibig sabihin, maraming mga kababayan natin ang hindi naniniwala na may sapat na ginagawa ang ating Pangulo, ang ating liderato, ang ating administration para talaga siguruhin na masasawata itong corruption. And I think the numbers corroborate very well with what's happening on the ground. Sinabi ng Pangulo nung December may makukulong na malalaking isda. Ano na ngayon? Marso na, wala pa rin nangyayari. May mga pagdinig na ginawa pero lahat naman ito ay parang at their own convenience. Hanggang sa isasara na nga yung ICI, wala man lang talagang masasabi nating tangible and very concrete manifestation of their accomplishment. Itong Senate Blue Ribbon Committee, ganun din. Wala rin naman nangyayari dito kay Senator Lacson kasi maliwanag na mayroon siyang pinagtatakpat at may paglilihis siyang ginagawa. So, in short, nakikita ng ating mga kababayan na ito yung problema pero hindi mo siya ginagawa ng tamang hakbang at tamang solusyon kaya mataas yung level of disapproval natin. Lalong-lalo na dito sa usapin ng inflation at corruption. So, hindi po pwedeng ipagmalaki ng ating Pangulo, lalong-lalo na ng kanyang mga kaalyado na sila yung nangunguna laban sa pag-control dito sa corruption when in fact it's very very obvious that the public do not have any trust and faith in what you're doing kung may ginagawa man sila. Opo. Dito po sa napag-uusapan natin na approval, performance at trust rating paggrado ng taong bayan dito sa ating sa liderato ngayon, makaka-apekto din po ba sa tingin nyo yung sa parte po ng communication po, mismong ang Pangulo, halimbawa, sasabihin mayroong problema, like kagaya sa pagtugon sa problema dyan sa gitnang silangan, mapapakamot na lang ng ulo, sasabihin na lang na ito yung problema natin, mahihirapan ang gobyerno natin, tapos meron pang mga instances na sasabihin na so anong gagawin natin? Mga ganun po ng mga pronouncement na napapanood po ng sambayanan na Prof. O di ba mga kabayan? Sino ba ang ipagtatapat mo kay BP Inday? Si John Vic? Remulla? Ha? Totoo? Si General Torre? Di ba? Sino? Sino ipagtatapat ninyo? Si Rizal Tiveros? Di ba? Siguro, ang pwede mo ipagtapat, si Lenny Robredo dahil dati ka naging BP si Madam Lenny. Pero sa tingin ninyo, makakakuha ng boto o sapat na boto si Madam BP Lenny? Siguro para sa akin, kahit mag-unity team sila ni Bongbong Marcos, malabo, mga kabayan. Bakit? Sirang-sira kasi yung pangalan ni Bongbong ngayon . Diba? Sirang-sira po talaga. Utang sa lahat dyan sa flood control na yan. Sabi niya, may papakulong na big fish, wala naman. Di ba? Wala po talaga Di ba? Kasi kung ikaw, matunog yung pangalan nung pinsan mo na mastermind, marami nagtuturo, dapat ikaw mismo bilang Pangulo, isinuko mo yung pinsan mo. Pero, wala kang ginagawa. Di ba? Sa kasagsagan ng kahirapan, sabi nyo, magtipid pero nagpa-party kayo sa palasyo.
Di ba? Ewan ko na nga lang, ba't may nagtatanggol pa sa inyo eh. Di ba? Nagtatanggol kayo na, okay lang yung ganyan. Habang ang mga mamamaya nagtitipid, pinagtitipid po ninyo, kayo magpa-party lang. Di ba? Paano may maniniwala sa administrasyon na to? Yun po yung sa akin lang, mga kabayan. Opinion ko lang yun, ha. Baka naman sabihin ni ba, may Diyos ka! May ganyan dyan, eh. May kilala ko ganyan. Ako lang ang nagsasabi ng totoo dito! May mga yung mga title niya sa vlog niya. Diba? Yung mga thumbnail niya sa vlog niya. Patungkol sa mga Duterte. Diba? Kala mo, talagang fake news peddler po talaga eh. Ayoko na sabihin ko sino. Kasi mamaya hanapin kita, mahanapin na sa NBI, kakasuha kita. Ganyan po eh. Akala niya siya na nagsasabi na totoo. Pero pag tingnan nyo sa page niya. Tingnan nyo yung title, tingnan nyo yung thumbnail. Fake news na fake news. Fake news peddler talaga. Diba? O, tuloy po natin. Exactly, because when you have a president who is not just a president in title, but a president also that manifests the true qualities of a leader, this president is somebody who really leads, especially in times of crisis like this. No, he does not ask. No, he gives outright orders, and these are strategic orders. These are very well calculated, very well thought of remedies to address the situation. In short, kinakailangan po ang isang leader, no? Ang isang pangulo, merong maayos na conviction, may sapat na kahandaan, may maayos na planning, may magandang contingency initiatives na hindi ko nakikita sa ating pangulo ngayon. Kaya nga, to be honest, no, I'm really very worried about the current situation, not because of the worsening crisis in the Middle East, because that is something that we cannot control. I mean, we are just a small player, no, if ever we are considered a small player in the global affairs. Pero ang akin, yung domestic and local economic and political affairs natin, yun yung kahit paano may control tayo, pero hindi natin nararamdaman yun sa ating pangulo. Kasi nga, if this crisis started February 28, dapat by this time meron na talagang mga klarong mga agenda na inilalatag ang ating pangulo, no, at least 10-point, 15-point agenda on how to address this crisis, no. Dapat na-meet na niya yung kanyang mga economic managers, meron na silang sapat na mga planning mechanisms and yung mga contingency measures that are already in place, pero wala tayong naririnig, no, maliban doon sa nagpa-press con siya one time na sabi niya magre-report siya at lalahat niya. I mean, this is not really the work of the president, you know. The work of the president and the function of the president is really to lead us, no, to create very good plans, no, that could translate into meaningful actions that will cushion or at least alleviate the condition of our countrymen in the midst of this crisis. Kasi nga kung titignan natin, nung wala tayong ganitong krisis, ang hirap na ng sitwasyon ng mga Pilipino. Lalo pa ngayon, di ba? So in short, kung dati wala kang ginagawa, dapat ngayon kahit paano meron na. Pero kung magtatanong ka sa taong bayan kung ano bang gagawin, anong gagawin natin, this does not show that you are on top of the situation, and it really shows, again, dito ko na realize yung binabanggit dati ng ating Pangulong Duterte, that this BBM, this Marcos, is really a very weak leader. And it shows, no? Because the true character, the true grit of a leader will show in moments of crisis like this. Pero kung wala siyang maibigay sa atin na konkretong solusyon, kundi siya mismo ay magtatanong sa atin kung anong gagawin, my God, we're really at sinking ship right now. Opo, balikan ko lang yung sa impeachment po, no, ni Vice President Sara, kasi ang concern din ng mga supporter ng pangalawang pangulo tila hindi nagiging patas, no, yung sa investigasyon, kasi halimbawa kinumpara yung kanyang SALN way back 2008 pa yata, no, ikinumpara hanggang sa kasalukuyan, at mula doon kahit hindi nila matumbok alin diyan sa mga re-arean na yan ang may katiwalian,
Pero sinasabi nila dahil tumaas, no? Alam naman natin yung inflation din kasama na diyan, tumaas daw pinagdudahan na. Tapos hindi naman ikinumpara sa iba pa na mas may malaki pang pera kung ganito rin ba, ganito yung comparison, no? Parang kagaya din po doon sa confidential funds po niya na hindi lang naman po ang Office of the Vice President or during that time sa kanyang sa DepEd ang merong confidential fund, may marami pang mga ahensya ng gobyerno na mas malaki sa kanya, hindi rin ikinumpara doon po. Prof, ano po masasabi niyo rito? Well, definitely, no. If there's one thing that will really, I would say, characterize this administration, that is being selective and arbitrary to their convenience and to their favor. Terry Ridon, I don't know kung ano bang mathematics ang pinag-aralan nitong tao na to, no. He's looking at magkakano bang incremental increase in the millions. And yun nga, tama kayo, no, ang tagal nung spread eh. So syempre naman, the Vice President really is a public official. Meron din naman yung mga sources of income. Pero yung sinasabi natin kasi rito, tama po kayo, no. Paano naman yung mga nag-increase ng billions, kagaya halimbawa ni Martin Romualdez, no? Hindi ba natin yung titingnan? Hindi ba sapat na tignan din natin yun? Gawing hindi man siya i-impeach, at least gawin nating barometro at pagkumparahan, 'di ba? Pareho lang naman silang public officials, 'di ba? So, in short, talagang lahat ng pwedeng gawin, lalong-lalo na nito ni Redon, gagawin niya para lamang sabihin that the Vice President is incurring this deficits, meron siyang mga hindi maipaliwanag na increase sa paglobo ng kanyang yaman. Pero paano naman yung iba? Dito nga lang sa usapin ng confidential funds, di ba? Na paulit-ulit na lang sinasabi, no? Bakit hindi natin tingnan din yung confidential funds ng iba? Because the COA is very clear on this. Confidential funds, kaya nga confidential because there is a great level of confidentiality na hindi natin basta-basta po pwedeng basagin because it will defeat the purpose of the funds being confidential. Pero ang tanong is, compared to the millions na confidential funds ng ating ikalawang Pangulo and to the billions of the confidential funds of the President, for example, ano bang mas may substantial na kinahinatnan? Para sa akin kasi, kung yung confidential funds ng ating ikalawang Pangulo ay ginamit niya to get rid and to at least clean our schools from the infiltration of this communist leftist makabayan bloc, ibig sabihin maganda yung naging resulta because ang inalagaan dito ng ating ikalawang Pangulo ay yung future ng ating mga kabataan na hindi ma-recruit at hindi maging kasama sa hanay nitong mga kaliwang grupo na to, no? Wala naman talagang hangarin kundi pabagsakin kung anumang rehimen meron tayo at hindi naman talaga magbigay ng konkretong solusyon sa mga hiniingat na mga problema ng ating lipunan, di ba? So I think yun yung dapat natin tignan. Paano ba ginastos yung confidential funds to begin with? Ang wok sarap ng Chowfan, mas pinasarap pa with Chowking Chowfan Mix and Match. Iba-ibang sulit combo na babalik-balikan. Starts at 99 pesos. Opo, huli na lang mula sa akin po. Sinasabi ng konstitusyon natin na ang polisiya natin pagdating sa ugnayang panglabas independent, no? Sa kasalukuyan po, kung sakaling ito yung ipinapatupad na polisiya ng ating kasalukuyang administrasyon, tingin nyo po makatutulong ito para hindi tayo ganun talaga maapektuhan po sa impact noong kaguluhan doon sa gitnang silangan kasi friends to all tayo, no? May ganyan po. Pero sa kasalukuyang nagiging tahak ng polisiya ng kasalukuyang administrasyon, kaya ba nakikita nyo po ba na factor ito kaya medyo grabe yung impact din na sinalo natin po dito kahit malayo-malayo tayo sa gitnang silangan, Prof? Well, dito natin kasi, no, if I were the president, this is an opportune time for him to challenge the mettle of the alliance that he forged with the United States, no.
dito natin masusubok kung talagang tayo ba talaga ay kinikilala bilang kaibigan at kung tama ba talaga yung kanyang desisyon ng pag-pivot papunta dito sa Estados Unidos. Ano? Dahil kung titingnan natin, ang Estados Unidos naman meron naman yung vast supplies ng oil, no? At ito nga recently, no, nung kanyang napasuko at nakuha niya yung Venezuela, no, under President Maduro. And Venezuela has the largest oil deposits in the world, no? Siguro pwede niya magamit tong leverage na to para kahit paano makakuha tayo ng oil coming from the United States, ano? Kasi nga kung yung dependence natin ng oil coming from the Middle East will be impaired because of the crisis going on in the war, siguro dapat tignan natin kung paano naman tayo matutulungan ng US, no? And nung nagpunta nga yung ating pangulo sa US, I think he had a meeting with several US officials, ano? And actually it does not really paint a good picture, especially to Iran, ano? Kasi bakit ang isang head of state pupunta sa US, may kipag-meeting doon sa mga ibang opisyalis ng US, and probably they talk about war, when in fact the war is currently ongoing, mahirap dito, baka balikan pa tayo ng Iran dito kasi bakit yung head of state natin kaya pagpulong doon sa mga war officials ng US, so things like this, siguro dapat naiintindihan din nito ng ating pangulo, pero yun nga nangyari na. Ang akin lang dito is let's see kung kaya niya ba talaga tayong kung siya ba talaga ikinikilala. Actually, hindi na yung kung kaya niya, kung siya ba ay kinikilala bilang kaibigan ni Donald Trump at ng US, maaari tayong tulungan. Pero kung siya lamang ang kumikilala dito bilang kaibigan pero hindi reciprocated, in short, hindi mutual yung pagtingin, dito natin makikita na talagang nagkamali siya ng desisyon, pagpaling at pagkiling sa US. Alright. Prof, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Well, we really need to buckle up, no? I hate to say this, pero the way I'm seeing it kasi, Iran is not going to surrender at any given point in time. We really need to have every measure available just to ensure that we will be able to navigate through this crisis. Siguro, nandyan din syempre yung gobyerno, pero sabi ko nga kanina, medyo mahirap asahan dahil nga wala talagang konkretong plano. So I think it's really incumbent upon us individually, to also see kung paano tayo magtitipid, kung paano natin kakaharapin itong sitwasyon na to, kasi nga mahirap kung wala tayong isang matibay na pamahalaan na sasandigan kagaya nga nito na meron tayo ngayon. O di ba mga bayan, ang ending po nito, tulad na sinasabi ko po palagi sa inyo, maghahantay na lang po tayo ng 2028 sa darating na eleksyon. Wala Ganun po talaga. Hindi po bababaya si Bongbong Marcos. Kapit ko na po yan sa pwesto niya hanggang 2028. Hindi po natin alam, kapit ako para magsilbi sa bayan o para magnakaw. Hindi po natin alam. Wala po tayong alam dyan kasi future yan Di ba nga, nabudol niya po tayo, di ba, nung eleksyon Akala natin itutuloy yung mga magandang nasimulan ni Pangulong Duterte. Baliktad ang nangyari, mga bayan. Total opposite, 360 degrees. Pinakulong pa si Pangulong Duterte. Di ba? Sablay talaga Tapos pag tinanong mo, anong alam mo? Wala akong alam! Lahat walang alam. Hindi niya alam. Di ba? Yan yung Pangulo natin. Binoto natin yan Maganda, hindi na tayo sa 2028. Huwag lang dayain sa 2028. Siguro naman, hindi na dadayain, di ba? Mr. Garcia. Gusto naman po. Ganyan na lang po mga bayan. At huwag nyo nga po kalimutan like at subscribe button. Hanggang sa muli. Paalam.